friends. Yan mga friends, lalagyan ko siya ng 1/4 cup of butter. Yan. 1/4 lang siya kasi 1 kilo lang naman. So, sobrang, para maglinamnam siya. Sarap siya, friend. Kung sa inyo, kulang yung butter, pwede naman yun yung dagdagan. Di ba may nabibiling maliit lang na butter? Pwede yun. Isang stick na butter. Ito ay sa akin, ikatamtama lang to kasi konti lang yung aking ubi halaya na nabili kanina sa palengke. So, 1 kilo lang yun. So, kailangan ko muna siyang lusawin sa init. Mahinang apoy lang kailangan ito mga friends. Mga friends, ilalagay ko na ang ubi halaya. Yan, oh, maganda ang pagkagadgad ko. May konting buo-buo, masarap siya. Pero yung gustong pinong-pino, sabi ko nga na i-food processor nyo or di kaya pagiling nyo siya sa palengke. Pagiling nyo siya sa palengke. So, dahil yan. Simulan natin. Ito paghalo nito mga friends. Dahan-dahan lang ito paghalo. And lalagyan ko pa ito ng evaporated milk. May milk pa itong ilalagay. Yan mga friends, nalagyan ko siya ng isang can na evap. Bahala na kayo friend kung anong klaseng evap. Basta evaporated milk, kahit anong brand, pwede. Isang lata ang nilagay ko. Kasi yung coconut ko is kunti lang. Mix natin muna. Hanggang sa magkunat ito mga friends. Papakunatin natin siya. Bago ito maluto siya'y kunat na. Siyempre, para naman ito ay masarap, lalagyan din natin ng vanilla para mabango. Lagyan ko na yan friends ng 1/2 teaspoon of vanilla. Ayan ako. Mga friends, para maganda rin yung ubi halaya natin, lalagyan natin ng ating flavor red na 1. Ayan po, flavor red. Lalagyan ko siya ng 2 tablespoon na flavor red. So, ubi rin talaga ito mabango. Yan, para masarap ang ating ubi halaya. Kailangan mahina lang ang ating apoy. Yan na siya mga friends, oh. Magiging ubing-ubi na siya. Dahil yung nabili nating ubi, hindi gaano ubing-ubi. Maputla siya. So, para maging ubing-ubi siya, kailangan ay lagyan natin ng ubi flavor. Ang bango na, oh. Hindi pa siya luto, pero mabango na. Kailangan sa pagluto ng ubi halaya, talagang patsagaan yan sa paghalo hanggang sa maging makunat na siya.
ito ay huwag mong iiwan para hindi masusunog pag ikaw ay nagluluto ng ubi halaya. Hindi mo iiwan at panay ang halo mo niyan. Yan mga friends, hindi ko na napakita kanina, dinagdagan ko siya ng another 1 cup of condensed milk kasi nakulangan ako sa tamis niya. So lumalabas na sa 1 kilo 1 can of condensed milk ang ilagay. Kung kulang pa kayo sa tamis, nasa inyo na rin kung gusto nyo dagdagan pa. Pero sa akin, sakto na yung 2 cups of condensed milk. So, lumalabas na, hindi naman siya usually punong-puno. Lumalabas na isang latang condensed milk. Tapos, ano ngayon? 1/4 cup of butter. Kung gusto nyo ng mas malinamnam, dagdagan nyo rin ng butter na sa inyo na rin yun. Dahil yung aking gata ay 1/2 cup, 1.5 cup din lang yun. Kaya ang nilagay kong ibap, 1 lata. Ito ang palatandaan, friends, pag malapit na siya maluto. Yan, parang bumubukal-bukal siya na sumisingaw yung init. Ganon, nag-alsa-alsa siya. So, malapit na yan siya maluto. So, konting tiyaga para meron tayong masarap na ubi halaya. Mga friends. Mix-mix pa tayo. Konting tiis lang. Huwag iiwan. Tapos yung ating apoy ay sakto lang ang ano niya, init niya, nasa middle lang ang kanyang init, ang kanyang pag-apoy. So, halo-halo lang tayo mga friends. Ganyan, mix. Pag napapagod, kunting ganyan-ganyan, iwasan na hindi masunog sa ilalim.